ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Nakilala namin Diyos, maraming salamat Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagpapala po sa amin. Dalangin ko po sa inyo na patuloy po kayo na mag-ingat, patuloy kayo na magbigay Panginoon ng kalusugan at kalakasan sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami Panginoon ng stable na internet connection, ganun din po sa mga signal Panginoon. At hinihiling ko po ipagkaloob niyo po sa amin Panginoon ang principle, ang lesson na magagamit namin sa amin pong buhay bilang Kristiyano para po sa buong maghapon na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay amin pong may apply sa amin pong buhay bilang Kristiyano. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito pong aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so chapter 7, babasahin po natin ito pong chapter 7 ng book of 1 Corinthians. I hope na hindi nyo pa po nakakalimutan ano po yung pinaka introduction natin at saka yung mga naunang mga pinag-aralan natin ano sa dito sa Corinto, sapagkat malaking bagay po ito na ano sa pag-aaral po natin. Teka, ipipresent ko lamang po. Malaking bagay po kasi ito na maintindihan ninyo yung pinaka-background para hindi po tayo mawawala sa atin pong pag-aaral. Ano po? Okay, so tandaan nyo po, ang Corinto ay isa sa mga napakakarnal na simbahan nung kapanahunan ni Pablo. Kaya talagang si Pablo ay nagalit no sa kanila kasi talagang kakaiba yung kanilang pag-uugali, para silang mga bata. Okay, anyway, so babasahin po natin ito pong 1 Corinthians and then itutuloy po natin yung atin pong pag-aaral. Dito po sa chapter 7, ito po yung ating pag-aaralan. Verse number 1 hanggang 24 lamang po tayo. Now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Verse number 4, the wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. But I speak this by permission, and not of commandment. Verse number 7, for I would not that all men were even as I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. Verse number 8, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide, even as I. Verse 9, but if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. And unto the married I command, yet not I but the Lord, let not the wife depart from her husband. Verse number 11, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. But to the rest speak I, not the Lord, if any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Verse number 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Verse 15, but if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases. But God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? Verse number 17. But as God hath distributed to every man
As the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing but the keeping of the commandments of God. Verse number 20. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. Verse number 22. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. Okay, so yan po yung tinatalakay ni Pablo. But sa umpisa mga kapatid, napapansin nyo, ang tinatalakay po ni Pablo dyan is all about yung husband and wife relationship. Now, tandaan nyo po mga kapatid, sa mga Hudyo, bagamat ito po ay sa Korinto, kakaiba po ang marriage system sa kanilang tradisyon kesa dito sa atin sa Pilipinas. Sa kanila, engaged pa lang, husband and wife na. Okay, ito po yung kultura ng mga Hudyo. Meron pong tinatawag na betrothal stage sa mga Hudyo. Now, dito sa atin, sabi nila, ang equivalent daw niyan ay engagement. Pero mas matindi pa sa engagement kasi ang equivalent niya. Sa kanila, husband and wife na agad. Although hindi sila pwede pang magsama. Pero mga kapatid, dito sinasabi dito ng Biblia, sinasabi dito ni Pablo, kasi nga ang issue is fornication. Tandaan nyo, ang issue is fornication Hindi po yung adultery, bagamat may halong adultery, pero ang issue is fornication. Pag sinabing fornication, it is a sexual sin outside marriage. Okay, so maliwanag po. Kaya nga po sabi dito ni Pablo, just to avoid fornication, yung mga walang asawa, kung hindi kayo makatiis, mag-asawa kayo. To avoid fornication. Mag-asawa ka. Now, ulitin ko ulit kasi baka malito yung iba. Dito kasi sa atin, matatawag mo lang na asawa yung isang tao kapag ikinasal na kayo. 'Di ba? Kasi yung engagement natin dito hindi naman binding na katulad ng sa kanila eh. Sa kanila iba. Sa kanila, hindi pa kayo ikinakasal pero po pwedeng mag-asawa na kayo. Paano 'yon? Meron tinatawag na betrothal stage. Kapag kayo ay nagkasundo, kasi balik sa atin kasi, nagkakapirmahan lang ng marriage contract, minsan, after na ng wedding ceremony. Diba? Yung anong tawag nito, yung reception na, doon na pumipirma. Yung mga ninong-ninang, sa kanila hindi po. Bago pa ang wedding ceremony, in fact, 1 year bago ang wedding ceremony, nagkakapirmahan na po ng tinatawag na ketubah or na tinatawag na contract, marriage contract. Pumipirma na po yung minister or yung rabbi nila. Pumipirma na yan at pati yung magulang ng dalawang partidos, pati yung ikakasal. So bago pa yung kasalan, mag-asawa na sila. That is a betrothal stage. Bagamat hindi pa po sila pwedeng magsama. Okay, hindi sila pwede magsama or else ay mauuwi sila sa fornication. So sa madaling salita mga kapatid, ay ito pong mga talata na ito is mag-iingat po tayo kasi baka mamaya ang makuha po natin ay yung panahon na hindi pa sila mag-asawa. I mean sabihin, hindi pa sila ikinakasal. Okay? Sapagkat minsan nakakalito po kasi ito minsan eh. Nakakalito ito in a sense na merong binabanggit na husband and wife na after ng marriage, which is totoo yon. Meron din naman binabanggit sa Bible na husband and wife na before
yung kanilang wedding. Hindi pala marriage, wedding. I'm sorry, wedding. Merong husband and wife na ang tawag sa kanila before wedding ceremony. Meron din naman tinatawag din silang husband and wife after na rin ang wedding ceremony. Sa atin, sa kultura natin, tatawagin mo lang na husband and wife yung dalawa kapag sila ay tapos na doon sa kanilang wedding ceremony, or ibig sabihin ikinasal na sa simbahan, sa huwes, or sa ilalim ng puno, ng bayabasan. Yan, gano'n. Ano? So, yun lang. Doon mo lang sila matatawag na husband and wife. Kaya dito mga kapatid, sabi dito ni Pablo, okay, basta tandaan nyo po, ang issue dito is all about fornication. And fornication is a sexual sin outside marriage. Or marriage, ibig ko sabihin yung pinaka-wedding, yung ceremony. Yan. So, maaaring nasa betrothal stage pa lang. Okay? So, sabi dito ni Pablo, kung kayo, hindi kayo makapagtiis, mag-asawa na lang. No, sabi na Biblia, kesa naman kayo ay mauwi kayo sa fornication. Tingnan sabi ng Bible, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Oh, hindi sinabi ng Biblia dito, let every man have his own wives. At ganoon din naman, let every woman have her own husband. Hindi husbands. Husband. Sa madaling salita mga kapatid, talagang intended or intention ng Panginoon, ng Biblia, na ang isang lalaki ay magkakaroon ng asawang isa lang na babae. Ganon din naman yung babae, isang lalaki. Of course, maliban na lamang na yung kapartner niya ay namatay na. Of course, di ba, ayon naman sa Biblia, kapag namatay na, hindi na sila bound ng law, hindi na sila under ng law. So, pwede silang mag-asawa. But, dito, ang sinasabi ni Pablo dito, ay para ma-avoid, para maiwasan yung fornication, let them marry. Hindi pinagbabawal mga kapatid ng Biblia ang pag-aasawa. In fact, ang pagbabawal sa pag-asawa, kapag may alam kayo na doktrina na bawal mag-asawa, anuman ang relihiyon yan, anuman ang profession yan, whether pari yan, pastor yan, ministro yan, magsasaka, pulis, sundalo o whatsoever, anumang profession yan, kapag yaan ay ipinagbabawal mag-asawa, ang sabi ni Pablo sa kay Timothy, doktrina ng dyablo yan. Forbidding to marry is a doctrine of the devil. Kasi nga po, sa Biblia, hindi po ipinagbabawal ang mag-asawa. Okay? Basta't nasa tamang proseso. Nasa tamang anong tawag nito? Yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Okay? So, tandaan nyo po, anumang klaseng pananampalataya yan, kapag ipinagbabawal ang pag-aasawa, doktrina po yan ng dyablo. Pangalawa, sa Biblia, ang isang lalaki ay dapat isang babae lang rin. At isang babae, isang lalaki lang rin. Hindi po pwedeng marami. Okay? So, at least maliwanag po yan. Now, ang sabi ng Biblia dito, ay kinakailangan mga kapatid na makontento ka doon sa iyong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Yaan ay kinakailangan na kumbaga yaan ay blessing sa iyo ng Panginoon. Now, pagdating dito sa sinabi ng Biblia, verse number 10, and unto the married I command. Okay? Yet not I but the Lord. Command po ito. Ibig sabihin, hindi ito dapat bakliin o hindi ito dapat suwayin or else magkakasala tayo. Dapat susundin ito sapagkat this is a command. Sa mga second year students, I think, natatandaan ninyo, this is the precept. Okay? Ano yon? Let not the wife depart from her husband.
let not the wife depart from her husband. At kung sakali man, for any reason, halimbawa, ang dami niyang rason, may kasi ganito, ganyan, ganyan. Okay, kung halimbawa man na humiwalay, anong sabi ng Bible? And if she depart, let her remain unmarried. Let her remain unmarried or be reconciled to her husband. Now, okay, i-explain ko, ano ko uli mga kapatid inuulit ko po, ang tinutukoy dito ay yung nasa betrothal stage. Alam nyo po mga kapatid, again, sa kanila po, bigyan ko lang ng konting background. Okay, ganito po yun. Pag halimbawa po ako mag-aasawa, pag ako po mag-aasawa, bago po yung kasalan o yung wedding ceremony, kami po muna ay pupunta doon kasama yung aking pamilya. Pupuntahan namin yung pamilya ng babae. Sa atin, ang tawag pamamanhikan. Pagdating doon sa pamamanhikan, I think mga 2 to 3 days po yan na usapan pamilya sa pamilya. Hanggang sa doon na po magbibigay ng gift, magbibigay ng dowry. Yan, yun, tinatawag na marriage price. Okay? Yung lalaki magbibigay na ng dowry doon sa babae. Okay. Ngayon, pagkatapos po nun, sa pamilya, sa pamilya ng babae, at then sa babae, magbibigay siya ng gift. Pagkatapos po nun, tatawagin na po yung rabbi within the community. Okay? Dala-dala na po ng rabbi yung marriage contract. 3 kopya po yan, yung marriage contract. At pagkatapos po niyan, pipirmahan po yan ng partidos ng babae, partidos ng lalaki, at the same time, yung rabbi. Yung rabbi, yan po yung pinaka-minister. Okay? So, 3 kopya. Yung isa ay kopya doon sa partidos ng babae, yung isa ay kopya sa partidos ng lalaki, at yung isa ay sa rabbi. May kopya yung rabbi. Okay? Yung marriage contract, mga ano yun, mga responsibility nila, pangako nila sa isa't isa, yan, ganyan yon. Ngayon, pagkatapos magkapirmahan, they are considered husband and wife. Wala pang wedding niya wala pang wedding ceremony, but they are considered husband and wife. Ang tawag sa kanila ay betrothed or betrothal stage. Tapos aalis na po yung lalaki at yung partidos ng lalaki. Magpiprepare na po yung lalaki ng kanilang titirahan. Magtatrabaho na yon, mag-iipon na yon, lahat-lahat na at para makaipon ng kanilang tirahan. Pagkatapos po nun, at least mga 1 year po yan, mga 1 year na ganyan na mangyari, hindi po sila pwedeng magsama. Lalo na noon, wala pa naman text-text. Diba? Wala pang cellphone, so wala ring text, siyempre, wala ring telegrama. So, 1 year po yan, hindi pa sila pwede magsama sapagkat hindi pa sila ikinakasal, yung wedding. So sa madaling salita po, sabi ng Biblia, magpiprepare na yung lalaki at kapag handang-handa na yung lalaki, nandoon na yung tirahan, nandoon na yung kabuhayan, babalikan niya po yung babae. Okay, babalikan niya yung babae, susunduin niya, tapos ibabalik niya doon sa katahanan ng kanyang tatay at doon sila ikakasal. Ayun. Doon pa lang sila pwedeng magsama. But they are husband and wife na during the betrothal stage. Okay? So dito po yung sinasabi. So sabi dito, ang madalas kasing nangyayari, dahil yung babae ang nag-aantay, yung babae, nung kanilang kapanahunan, yung babae ang naiinip. Kasi inaantay niya yung pagbalik ng kanyang husband para pakasalan siya. So yung babae ang naiinip. Kaya sabi dito ng Bible, kapag yung babae ay umalis, ibig sabihin tinalikuran niya yung pangako niya doon sa lalaki na aantayin niya. Ang sabi ng Bible dito, wag niyang gagawin 'yon. Wag niyang gagawin 'yon kasi meron pong dito po ina-apply na po nila yun pong divorce. Kalainan mo, no? Hindi pa ikinakasal, Hindi pa ikinakasal, pero pwede nang i-divorce. O nagdi-divorce na sila. Okay? Fornication pa lang ito. Hindi pa po ito adultery, mga kapatid. Okay? Sana naiintindihan nyo po. Okay. So, ngayon, sabi ng Bible dito, if yung wife, let not the wife depart from her husband, but if she depart, let her remain unmarried.
Hindi siya pwede mag-asawa. Or ano kaya, kung gusto niyang mag-asawa talaga, wedding, bumalik siya doon sa kanyang husband. Bumalik siya doon sa kanyang pinangakuan. And then ituloy nila yung kanilang kasal. Ganon din naman sa lalaki. Hindi niya pwedeng i-put away. Take note of the word, put away, not divorce. So, hindi niya pwedeng basta-basta, okay, wala na yan. Hindi po pwedeng ganon. Kasi meron silang contract eh. Meron silang pinirmahan. So, ang sabi ng Biblia, kinakailangan na igalang nila yung presensya ng rabbi nila at the same time yung kontrata nila at yung kanilang mga magulang kung saan sa harapan nila ay nagkapirmahan sila. So, hindi rin po pwede. Kaya, mga kapatid, para sa iba, kung kayo man ngayon ay separated, hindi kayo pwedeng mag-asawa. Hanggat buhay pa ang inyong, kapartner. Ang inyong asawa, ang inyong pinakasalan. Hindi ho kayo po pwedeng mag-asawa. Sabi niya, ganun ba yun? Ay, pasensya na kayo, yun po talaga. Oo. Yun talaga yung sinabi ng Bible. Hindi ko naman pwedeng baliin yung sinabi ng Bible or else pare-parehas tayo magkakasala dito. Masakit man tanggapin, pero yun po ang sasabihin ko sa inyo. So, at ang sabi naman ng Biblia dito, and the woman which hath not, verse 12, sabi daw, but to the rest speak I, not the Lord. If any brother, pag sinabing brother, syempre kasama mo sa pananampalataya, hath a wife that believeth not. Halimbawa po, merong isang tao na engaged na siya or betrothed na siya. Okay, betrothed na siya. Sa madaling salita, wala pa silang alam patungkol sa pananampalataya and then betrothed na siya. Ngayon nung sila po ay naghiwalay kasi iiwanan, di ba? Sinabi ko sa inyo, iiwanan ng lalaki yung babae para yung lalaki ay magtrabaho para sa kanilang bahay, sa kanilang kabuhayan. Halimbawang during that time, naligtas itong lalaki. Naligtas during that time, betrothed na siya, ibig sabihin engaged na siya. So, meron na siyang wife. Bagamat nandoon pa siya sa stage na siya ay nagtatrabaho pa para doon sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. Naligtas ngayon. Hindi po pwedeng basta-basta niya paalisin yung kanyang ay unbeliever ka. Hindi, wag ka, alis ka. Hindi po pwede yung gano'n. Kaya sabi ng Bible? If any brother hath a wife that believeth not, ibig sabihin, unbeliever yung kanyang naka-engage. Kasi nga, hindi pa naman nila alam noon eh. Halimbawang bigla siyang naligtas siya. And she be pleased to dwell with him, let him not put her away. Okay, ganito. Halimbawa ako ngayon. Okay? Eto na. O sige, kasundo na kami, betrothed na kami. Nung ako ay umalis para magtrabaho, para maghanda ng aming titirahan, nasave ako, may nag-share sa akin, naligtas ako. Yung asawa ko ay hindi. So anong gagawin ko? May command na do not unequally yoke together with unbeliever. May command na ganyan. Do not unequally yoke together with unbeliever. So paano ngayon yan? So anong gagawin ko? Ipuput away ko ba yung aking wife kasi unbeliever siya? No. Ang sabi ng Biblia, kung yung babae ay okay lang sa kanya na makisama doon sa lalaki na ganyan yung pananampalataya, then walang problema. Huwag mong paaalisin. Tandaan nyo, hindi pa po ito'y kinakasal. Inuulit ko ha, hindi pa po ito'y kinakasal. Okay? And the woman which hath an husband that believeth not, hindi pa rin na, halimbawang baliktad naman, yung babae naman ang nasave. And if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Wag mo rin namang iiwanan kung sakaling baliktad. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, halimbawa ganito ang nangyari.
Again, uulitin ko ulit kasi baka mamaya maano kayo, malito. Uulitin ko ulit, hindi pa po sila ikinakasal. Wag po nating ilagay yung tradisyon sa Pilipinas sa tradisyon nila. Hindi po. Iba yung kasalan sa kanila, iba yung sa atin. Ano? Kasi ginagawang ito eh. Ginagawa po kasing anong tawag nito? Justification ng mga merong kabit eh. Hindi ito. Ulitin ko po ito po ang pinag-uusapan dito ay fornication. Verse number 1 and verse number 2 pa lang binabanggit na to avoid fornication. So ulit-ulitin ko po ito kasi napaka meticuloso po nito kasi baka mamaya ang sabihin nyo sa akin, si Sir Mike ka, sabi nga niya sa amin. Hindi po. Okay, ulitin ko uli. Ang issue po dito ay fornication. As far as the context is concerned, the issue is fornication. And fornication is a sexual sin outside marriage or yung wedding ceremony. So sa madaling salita, yung husband and wife dito na tinutukoy, it's all about betrothal period pa lamang. Betrothal, sa atin po engagement ang tawag, pero mas malalim pa dapat sa engagement ang sa kanila ang betrothal stage ay mas malalim pa sa engagement kasi they are considered as husband and wife na. Okay? Pero hindi pa sila ikinakasal. Okay, ulitin ko 'yan ha. Now, sabi dito, but if the unbelieving depart, sarili niyang desisyon. Halimbawa ngayon, hindi pa sila ikinakasal. Sabi nung isa ngayon, ay ayoko sa pananampalataya mo. Kasi po nakalagay po yan sa kontrata. Sa kanila po, bilang isang Hudyo, hindi po sila po pwedeng mag-asawa ng hindi Hudyo. Okay? Tandaan nyo po yan. Hindi po sila pwedeng mag-asawa ng in fact, yan po yung kasalanan ng Samaria eh. Okay? Ng mga Samaritan. Pangalawa, as far as Christianity is concerned, ganun din naman yung command. Be not unequally yoked together with unbeliever. Diyan po kinuha yan. Hindi po sila pwede mag-asawa ng hindi Hudyo. Kahit si Abraham, nung kumuha siya ng wife ni Isaac, hindi siya pumili sa mga Canaanites kung saang lugar na nandoon sila. Pinabalik niya yung kanyang servant si Eleazar doon sa kanyang kindred. Okay? Ganyan po ang kanilang tradisyon. Kaya nga sabi ng Bible dito, kung halimbawang mag-decision siya na umalis, let him depart. Decision niya yun eh. But do not put her away. Halimbawa, sinabi ko, ayoko sa iyo kasi ayokong makisama na ayokong makisama na magkaiba tayo ng pananampalataya. Okay? Hindi pa naman kami kasal, so decision niya yon. Pero wag mong paaalisin. Okay, sinabi dito ng Biblia, kung ikaw yung mananampalataya, wag mong paaalisin. Pero kung siya magdi-decide, sabi ng Biblia, let him depart. Uulitin ko uli, hindi pa sila ikinakasal. Ano po, kung bakit ko inuulit-ulit ito, kasi baka mamaya merong mag-justify nito eh. Okay? So, hindi pa sila ikinakasal. Fornication, ulitin ko ha, fornication po ang issue. Hindi po adultery. Okay. So, ganyan po yung sinabi dito. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such case, but God hath called us to peace. So, sabi ng Biblia, kung nagdesisyon siya na mag-depart, okay, sige, bayaan natin. Pero hindi mo siya paaalisin sapagkat tayo, ang kagustuhan ng Panginoon ay yung tayo ay magkasundo. Peace. Okay? Hindi yung maghiwalay. Tandaan niyo po, pagdating po sa ganitong klase ng relationship, ang nais po ng Panginoon is always reconciliation at hindi po separation. Pero madalas, ito lagi ko sinasabi sa mga young people, tandaan niyo po ito, pag kayo ay nag-asawa ng ibang pananampalataya, sigurado may away yan. Lagi may away yan. Lagi may gulo yan. Kung yung parehas na nga lang na pananampalataya, may away pa eh. How much more yung hindi magkaparehas ng pananampalataya? Diba?
Kaya sabi ni Pablo dito, okay, ulitin natin, kung hindi kayo makatiis, mas maigi nang mag-asawa kesa kayo ay masunog. Okay? So, ang ibig sabihin dyan ng burn is to burn with passion. Ibig sabihin, talagang hindi ka makatiis kaya gumagawa ng fornication. Yan po yung issue. So kung hindi ka kung gagawa ka rin lang ng kasalanan na fornication, mag-asawa ka na lang. Yun, mag-asawa ka na lang. Kesa magkasala ka ng fornication. Again, sinasabi ito ni Pablo doon sa naunang problema nila na mismong yung asawa ng kanyang tatay, inasawa niya, 'di ba? Chapter 5, naalala niyo po 'yan? Yung mismong asawa ng tatay niya, yung nanay niya, inasawa niya because of fornication. So kaya dito nag-come up ngayon na kung hindi ka makatiis, mag-asawa ka. Pero mas gusto ni Pablo na maging katulad tayo niya na wala siyang asawa para yung kanyang focus ay para lang sa Panginoon. Pero kung hindi ka makatiis, mag-asawa ka. Pero kapag betrothal stage pa lang kayo, wag mong paalisin yung asawa mo kasi ayaw mo na sa kanya. Ganon din naman sa babae, ganon din sa lalaki. Wag mong paalisin. Ayaw ng Panginoon actually ng separation pagdating sa ganitong relationship. Wag mong paalisin. Wag kang magde-depart. At sabi nga ng Biblia dito, kung halimbawang ang wife, sabi niya, aalis yung babae, let her remain unmarried. Or gusto niya, let be reconciled to her husband. Parang ganito yan. Kapag kayo ay betrothal stage na, nasa betrothal stage, kapag yung babae umalis, hindi pa rin siya pwede mag-asawa. Bakit? May pinirmahan siyang kontrata eh. Ganon din naman yung lalaki. So mananatili kayo ngayon na unmarried. Kung hindi ka makatiis, anong mangyayari ngayon? Diba? Ang mangyayari ngayon, magkakasala ka ng fornication. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? We are called, but God hath called us to peace, to reconcile. Di mas maganda na yung reconciliation kaysa magkasala ka. Kaya sabi ng Biblia, it is better to marry than to burn. So kaya, alam niyo po mga kapatid, ganda na ang tao po ay meron pong kagandahan na ang tayo po ay merong prinsipyo ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi po ginamit ng Bible yung salitang divorce dito. Huwag kayong malilito. Hindi ginamit ng Bible ang salitang divorce. But ang ginamit ng Bible ay put away. Bakit? Hindi pa po sila kasal. Paulit-ulit ko kasi nga po, fornication ang issue, hindi adultery. Sana maliwanag po kasi anong tawag nito? Medyo komplikadong issue. Sa Bible po, kapag ginamit nila yung put away na salita, yaan po ay madalas patungkol, hindi naman lahat, pero madalas patungkol po yan sa betrothal stage. Madalas din naman kapag ginamit nila yung salitang divorce, madalas ginagamit din po yan kapag sila ay yung married na, na ikasal na. Pero ginagamit din po yung divorce kahit na betrothal stage kasi meron pong letter of divorcement. Yung letter of divorcement, applicable po yon sa betrothal stage at saka doon po sa after ng wedding. Kaya minsan ginagamit nila sa salitang divorce. Pero dito pansinin nyo po, hindi po ginamit yung salitang divorce, kundi put away. Kasi ang issue ay fornication,
hindi adultery. But again, inuulit ko, interchangeable po yung meaning niyan, depende po sa context. Pero wag nyo pong i-apply yung tradition sa Pilipinas sa tradition nila pagdating sa pag-aasawa. Magkaiba po. Magkaiba. Okay? So, anyway, itutuloy naman natin ito kasi meron pang second part itong chapter 7. Okay? So kaya mas maganda na tayo po ay mag-stick doon sa sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo po, kapag meron pong divorce, wala pa rin pong kapayapaan. Tandaan nyo po yan. Makikita nyo po yan sa mga susunod. Akala nila, sige, divorce na para payapa na tayo. No, wala pong kapayapaan. Maniwala kayo. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Ang alam lang kasi nilang kapayapaan, yung walang sigawan, walang ganyan. No, ang kapayapaan po nagsisimula sa mind. Pero hindi po, wala pong kapayapaan kapag merong ganyan. Kaya dito sinasabi ni Pablo dito ay fornication, hindi adultery. Malaking issue po ito, kaya inuulit-ulit ko. Pero I hope na maintindihan nyo, bukas tutuloy po natin ito. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa blessing nyo po sa amin. Salamat po sa patuloy nyo po na pagbibigay ng kalusugan at kalakasan at wisdom sa bawat isa. Salamat sa inyo pong mga salita. At salamat din po Panginoon na kayo po ang nagbigay sa amin ng lesson. Bigyan nyo po kami Panginoon ng tamang pangunawa at tamang puso, tamang spirit sa amin pong pinag-uusapan. Maraming salamat Panginoon sa buong maghapon. Ingatan nyo po kami. Ang pangalan nyo po nawa ang amin pong maitaas. At patawarin nyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. At I hope na meron kayo natutunan. God bless you. Stay safe and I love you all.